PNP at TESDA nagsagawa ng livelihood at skills training para sa mga kawani at dependent ng kapulisan. Mag-ina, binaril sa lungsod ng Tacorong, sugatan. At pagdiriwang ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Isang Purok sa lungsod ng Tacorong, nagsimula na. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Una, dumalo sa pre-membership seminar o PMES via Zoom tuwing Miyerkules at Biyernes. Pangalawa, kumuha ng application form sa alinmang Sukelco office. Pangatlo, sumangguni sa inyong accredited barangay electrician at ipagawa ang iyong house wiring installation at sketch plan. Pang-apat, mag-apply ng electric permit at certificate of final electrical inspection sa City o Municipal Engineering Office. Panglima, isumite ang mga nakuhang permit sa Bureau of Fire Protection at kumuha ng fire safety clearance. Para sa detalyadong impormasyon, pakinggan ang patalastas na nauukol sa PMES. Isumite ang mga kumpletong requirements na nabanggit sa ating respective Sukelco area offices. Ano pa ang hinihintay mo? Apply na at nang mapailawan ka! Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hulyo 20, taon 2024. PNP at TESDA nagsagawa ng livelihood at skills training para sa mga kawani at dependent ng kapulisan. Narito ang ula. Sa isang makabuluhang hakbang para bigyang pagkakataon ng mga umaasa sa mga tauhan ng SKPPO, pinasimulan ni Police Colonel Bernard L. Lau, Acting Provincial Director, ang pagsasagawa ng livelihood at skills training sa Siomai na ginagawa para sa mga dependent ng PNP ng SKPPO personnel na ginanap sa Magilas Hall, SKPPO, Camp Colonel Amando M. Dumlao Sr., Bayan ng Usulan, lalawigan ng Sultan Kudarat, noong ika-18 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sina Police Lieutenant Colonel Michael C. Odeherte, DPDA, at Police Lieutenant Colonel Joseph C. Galleto, Hepe, PCADU, ang nagdao sa seremonya ng pagbubukas ng nasabing pagsasanay at nilahukan ng mga dependent ng SKPPO personnel. Ang nasabing pagsasanay ay naaayon sa Project Ilaw o Initiative to Lead with Affection and Objectives, support our PNP personnel and their dependents ng Police Colonel Lau, katuwang ang TESDA Sultan Kudarat. Sa pangunguna ni Ginoong Bob Darrell A. Antenor, Administrator, Trainer, Provincial Training Center o PTC Lambayong. May kabuang 18 PNP dependents ang nakilahok sa nasabing pagsasanay. Dagdag pa, ang inisyatiba na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ni Police Colonel Lau na isulong ang mga sustainable livelihood programs na makapagpapaangat sa buhay ng mga pamilya ng PNP sa Sultan Kudarat Police Provincial Office at makapag-ambag sa pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya ng komunidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Mag-ina, binaril sa lungsod ng Tacorong, sugatan. Narito ang ula. Ginagamot na sa paggamutan ng mag-inang biktima ng pamamaril noong Huwebes, ika-10 ng gabi noong ika-18 ng Hulyo taong kasalukuyan sa bahagi ng Purok Sampaguita, Barangay Buenaflor, lungsod ng Tacorong. Batay sa ulat, kinilala ang mga biktima ng sina Viola Abaredo, 64 na taong gulang, may asawa at anak nito na si Jeston Abaredo, 36 na taong gulang na pawang naninirahan sa Purok Mainuswagon, Barangay Buenaflor ng nasabing lungsod. Sa naging salaysay ng isa sa mga kasama ng mga biktima, sakay ang mga ito ng tricycle mula sa paghatid sa kanilang kaanak sa Barangay Bilumel, Bayan ng Lambayong, matapos dumalo sa kaarawan ng biktimang si Jeston at pauwi na sila. Habang paliko na papasok ang kanilang sinasakyang tricycle sa kanilang purok nang biglang may nag-overtake sa kanila at tangka umanong suntukin ang biktimang si Jeston.
Ngunit inawat nila hanggang sa binaril ang mga ito nang nakaangka sa isang rider na motorsiklo. Nagtamo ng tama sa kanyang pisngi si Jeston habang daplis naman sa ulo ang nanay nito. Napag-alaman na 4 na kalalakihan na sakay ng XRM at rider ang mga sospek. Hindi pa matukoy sa ngayon ng mga pulis kung ano ang motibo sa pamamaril. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng Tacloban City PNP habang inalerto naman ang mga CPAC at checkpoint papasok at palabas ng Tacloban City. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, pagdiriwang ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng isang purok sa lungsod ng Tacloban nagsimula na. Narito ang ula. Naging matagumpay ang pagbubukas ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa dito sa Barangay San Pablo na bahagi ng lungsod ng Tacloban. Sa umaga pa lang, dinagsana ng mga kapurok at bisita ang Grand Zumba activity na ginanap sa Purok Pag-asa Basketball Court. Bago pa man naganap ang torch lighting at senior citizen night sa gabi, ay nagkaroon muna ng palaro sa basketball na naglaban ang Tanduay Knights at All Suns na kung saan panalo ang Tanduay Knights sa score na 51-46. Pagkatapos ng laro, sinundan na ito ng pagsindi sa kwadro na hudyat ng tuluyang pagbubukas ng kanilang pagdiriwang. Dito na rin pinakilala at pagrampa ng 5 kandidata ng Miss Purok Pag-asa 2024 mula sa 5 grupo ng mga homeowners. Nagtapos ang unang araw ng pagdiriwang sa pagpapakita ng mga talento sa pagsayaw at pagkanta ng mga senior citizen ng purok na umani ng palakpakan at paghanga sa kanila. Ang kanilang pagdiriwang ay magtatapos sa ika-25 ng Hulyo taong kasalukuyan na kung saan bawat araw ay may nakahandang aktibidad tulad ng Children's Day 2024, sabong, Mobile Legend Tournament, Grand Bingo, patimpalak sa pagsayaw, Medical at Dental Mission, Miss Pag-asa 2024 at ang kauna-unahang sinugba na aktibidad. Ang Purok Pag-asa ay nasa pamumuno ni Ginoong Jonathan Contawe at ang sangguniang kabataan ng kanilang purok ay pinamumunuan naman ni John Lero at ito ay bahagi ng Barangay San Pablo na nasa ilalim ng pamumuno ni Punong Barangay Jesser Rivera Jr. Ang kanilang pagdiriwang ay may temang Katahom, Kasadya, Purok Pag-asa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.